sa Bethany Church. Masyado naman ako nga nabigyan ng puri ni Pastor Ambi, naiiyak ako. Pero na yun naman po ay para sa Panginoon natin. So, nagagalak talaga ako dahil naimbitahan ako dito. And actually, this is my very first time na magsalita. Ang message po, ang Bible verse po natin is 2 Corinthians 9 verse 8. God's abundant grace through a giving heart. Napakaganda po nitong mensahe na to sa atin ng Panginoon. And God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Kita niyo po, napakabuti ng Panginoon natin. Sinasabi po nilang Panginoon na lahat, kapag ikaw ay may pusong mapagbigay, pusong matulungin, ang Panginoon ay hindi ka pagkukulangin kailanman. My dear brother and sister, this verse reminds us of one powerful truth. God is not limited. He is able to bless us abundantly, not just a little, but more than enough. But this promise is connected to something very important, a heart that is willing to give. So, nakikita po ng ating Panginoon ang desire ng ating puso. Nalalaman po niya ang laman ng ating puso. Sa Panginoon, lahat tayo ay pantay-pantay. Sa mata ng Panginoon, kapag nakita niya na tayo ay may pusong mapagbigay, pusong matulungin, siya ang magbibigay at magbabalik sa atin. God bless us not only for our own needs, but so that we can become a blessing to others. So, ginagawa po pala ng Panginoon yung para tayo ay gamitin niya para makatulong sa iba, sa ating kapwa. Yan po yan. In Gospel of Matthew 6:26, Jesus reminds us that God feeds the birds and cares even for more of us. Meaning to say, kahit po ang hayop, ang ibon, ay pinagpapala ng Diyos, kahit hindi po yan nagtatrabaho, what more pa po tayo na kanyang mga anak. God is our source, not people. Manalig po tayo na ang Panginoon nating Diyos ang siyang nagpapala sa atin, hindi ang tao. Dahil ever since na pinanganak pa lang kayo, ay pinagpala na kayo ng Panginoon. Sometimes, we hesitate to give because we are afraid we might lack. But this verse assures us that God will supply everything we need at all times. Minsan, nangyayari sa atin yun dahil dala siguro ng kahirapan, takot na takot tayong mawalan. Natatakot tayong magbigay. Pero pag meron tayong trust, if we trust our God, nararamdaman niyo yung presensya ng Panginoon na hindi niya tayo pagkukulangin, bagkus pagpapalain niya tayo. Yun nga sinasabi, when we trust God, we become more prayerful. Kapag binigay natin yung buong tiwala natin sa Panginoon, tayo ay magiging madasalin sa araw-araw ng ating buhay. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, at dyan ay naririnig ng Panginoon at nakikita ng Panginoon ang laman ng ating puso. We depend on Him, not on our own understanding. We believe that He sees every act of kindness. Nakikita lahat ng Panginoon yan. Yung laman ng ating puso. If God is your source, you will never run out. Giving is an act of faith. Kapag pala ikaw ay nagbigay, alam mo na may tiwala ka sa Panginoon. Number one is trust at may faith ka sa Diyos. So, nandun yung puso mo na hindi ka matatakot, hindi ka mangangamba. Bibigay ko ba to? Ito na lang yung pera ko. Pag meron kayong pusong tiwala sa Panginoon at pusong yung faith nyo ay talagang buo sa Panginoon, hindi kayo matatakot mawalan. Helping others is not generosity. It is a faith of action. So, nakikita po natin, yung pagiging generosity natin, andun po yung faith natin na nananalig tayo, nandyan si Lord na pagkakaloob po niya at hindi po niya tayo pagkukulangin. When you give, you are saying, Lord, I trust you will provide again.
You are planting seeds of blessing. Para lang po kayo nagtatanim. Kung kayo pinagpapala ng Diyos sa bawat biyaya na dumarating sa inyo, at kayo ay tumutulong kahit na maliit na bagay, iyon ay action of faith that you have God in your heart. You are allowing God to use you as His instrument of love by sharing to other what you have. Even a small help, even a small help when done with love, becomes big in the eyes of God. Kahit po pala maliit na bagay, at base ito'y binigay natin na may pagmamahal sa ating puso, nakikita yun ng Panginoon. Alam niya yun. Number 3, God multiplies what you give. Pag nagbigay tayo ng konti, nagbigay tayo ng 100, ang balik sa atin, siksikliglig, 1,000. Hindi niyo po yun napapansin. God multiplies what you give. God does not ignore giving heart. What you give, God multiplies not always in money, but, hindi lang po pala pagpapala sa pera or financial ang pagbibigay ng Panginoon sa atin. Bagkus, binibigyan din po tayo niya ng peace. Peace of mind, peace of heart, good health. Yung alam naman natin, pag nananalangin tayo sa Panginoon, nabigyan tayo ng magandang kalusugan, at yun po ay tinutugon ng Panginoon kapag nakita niya na tayo ay may pusong mapagbigay. Good health, health is wealth. Alam po natin lahat yan, di ba? And favor. Kapag may hiningi kayo sa Panginoon, ng kahit ano, kapag nakita ng Panginoon, ang puso niyo ay busilak sa pagbigay, na hindi kayo natatakot mawalan ng kailangan ninyo dahil meron nga kayong faith and trust to God. So, ang favor darating sa inyo kahit hindi niyo yan hanapin, kahit hindi niyo yan tawagin, kahit hindi niyo yan puntahan. Magugulat kayo, mararamdaman niyo yan sa puso niyo. At maraming pinto na bubuksan para sa inyo. Merong mga opportunities na darating sa inyo na hindi nyo yan inaakala or inaasahan. Kapag meron tayong trust, meron tayong faith sa Panginoon. And expected blessings from God. Yung mga hindi mo nga inaasahan na mga pagpapala. Yun ay makikita natin sa Ephesians 1, verse 3, not all blessings are material, love, peace, and forgiveness and salvations are gift only God can give. Sa Diyos mo lang yan makikita at Diyos lamang ang tanging magbibigay sa iyo. Sometimes the blessing comes in ways we do not expect but always at the right time. Kasi kung minsan pag may hiningi tayo sa Diyos, ang tagal-tagal ibigay, akala natin nakalimutan na tayo ng Panginoon. Pero pag meron kang faith and trust to God, ikaw ay manatiling tapat sa Kanya. Maghihintay ka dahil sa isip mo, sa puso mo, ibibigay ito sa akin ng Panginoon. There is always a conviction in your heart that God will give it to me. Okay? A prayerful and obedient heart attracts blessings. Ganun po pala yun. Kapag meron kang prayerful hearts and obedient heart, meaning to say, yung blessings na a-attract sa'yo, tinatawag yung blessings na pumunta sa iyo. Totoo po yan. Totoo ako po nagsasabi sa inyo. The key is not just giving, but giving with prayerful heart, faithful heart, and obedient heart. Yan po ang tatandaan natin. Para pagpalain tayo ng Panginoon, tatlo, trust, faith, and obedient to the rule of God. Dalawa lang naman po ang rule of God na parati natin tatandaan para hindi tayo magkasala sa Kanya at hindi tayo magkamali. Love God above all and love your neighbor as you love yourself. Maging matulungin tayo at mawain tayo at hindi tayo mag-iisip ng anumang masama sa ating kapwa. 100% God is with you. Mararamdaman niyo po yung presensya ng Panginoon na lumulukob sa inyo. Kuminsan nga po pag nalalangin ako, naiiyak ako kasi nararamdaman ko yung presensya ng Panginoon. Kapag talagang tapat ka sa Panginoon, yung prayer mo is talagang faith, may faith, talagang tapat, talagang galing sa puso. Yung panalangin mo, honestly, ang Holy Spirit ay sa iyo. Brothers and sisters, do not be afraid to help. Do not be afraid to give.
Huwag po tayong matakot. Tanggalin po natin yung takot natin. Kung ano meron tayo at makatutulong at wag po kayong hindi sa mga taong lumalapit sa inyo. Kahit po konti lang sa inyo, ang mahalaga mabigyan nyo. Dahil malay nyo, ginagamit lang ng Diyos. Tinetesting ka ng Diyos kung talagang dapat ibigay yung hinihingi mo sa Kanya. Yun po yun. Even when you feel you have little, God can make it more than enough. Kahit meron kang konti, kapag may trust ka, may faith ka, at sumusunod ka sa batas ng Panginoon, ikaw ay pagpapalain. Manalig lang tayo, itandaan lang natin yung tatlo na yan. Ang blessing sa atin ay uulan, siksik, liglig, umaapaw. Believe me. The more you become a blessing to others, the more God will continue to pour out His abundant grace in your life. Yan po ang message ng ating Panginoon ngayon. So manalangin po tayo. Heavenly Father, thank you for being our great provider. Teach us to trust you more each day. Give us a generous heart, a prayerful spirit, and strong faith to believe that you will always supply our needs. Use us instrument of our love to help others. And may your abundant blessings overflow in our lives so we can continue to bless many more. In Jesus' mighty name, amen. Thank you very much. God be the glory.